kailangan dress smartly. Whether you like it or not, sinusukat ka ng tao sa itsura mo. So huwag kang tamad na mag-ayos. Sabi sa Ecclesiastes 9:8, dress up, comb your hair, and look your best. Lalong-lalo ka kung iniwan ka ng asawa mo, tapos nangangayayat ka pa, mukha kang bangkay, yung damit mo, ang dumi-dumi na, hindi natatabla ng apoy, lalo kang iiwan. Pag nakita ka, sabihin, ay, talagang dapat nga palang iniwan ito. Pero kung ang ganda-ganda mo, magdadalawang isip na naman yan, pang hinayangan ka man lang. Sabi ng iba, looking good is the best revenge. Kung may umapi sa'yo noon, no, di magpaganda ka, kaysa magmukmuk ka sa iyong sariling mga kadiliman. You are measured by your looks, whether or not you agree with that. That is the way of the world. Kaya si Solomon na matalino, sabi niya, dress up, comb your hair, and look your best. At ang pinakamatalinong babae na binanggit sa Bible, the lady of Proverbs 31, verses 21 and 22, when it snows, she has no fear for her household. For all of them are clothed in scarlet. She is clothed in fine linen and purple. Sabi itong babaeng matalinong ito, na blessed na babaeng ito, maayos ang pananamit. Tama, angkop sa panahon. Pag maginaw, may pangginaw. Pagka mainit, meron siyang mga maninipis sa kasuotan lamang at finest material. At hindi dahil siya ay nanghihingi. Dahil magaling siya magnegosyo, magaling siya maghanap buhay, magaling siyang kumita. Ang mga tao ay para mga pagong, sabi nga ni Jose Rizal, inuuri tayo sa ating talukab. So kung ano yung shell mo, yun ang nagiging value mo. Kaya alagaan ang sarili. Hindi mo kailangan maging mayaman para magpaganda. Kung ang hirap-hirap mo na nga, mukha kapag mahirap, di lalo ka ng mukhang kawawa. Sino pa magtitiwala at kukuha sa'yo? Kaya mahalaga to look good. Hindi para magyabang, because God is God of beauty. At nilikha ka ng Diyos na maganda. Ang mga damo nga na tinatapakan, ang gaganda. Ang mga halaman nga, magaganda. Tapos ikaw na tao, crowning glory of God's creation, hindi nagsisika, nagandahan ang itsura. It's important. Another step to good life is to earn honestly. Kailangan ng tao kumikita ng matapat at malinis. Liban na lang kay sobrang bata pa, o sobrang tanda na, o sobrang may sakit, dapat ang tao kumikita. Dapat kinikita mo ang iyong ginagastos. Hindi mo iniaasa sa iba. That is how to have a good life, not at the expense of others. Sa Acts 20, 33-34, sabi ni Paul, who was a missionary, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Bagamat ang mga lingkod ng Diyos ay entitled to the support of the people that they serve, sabi ni Pablo, bagamat entitled ako dyan, nagtrabaho pa rin ako. Pinaghirapan ko pa rin at kinikita ang ginagastos ko at ng aking mga kasamahan. Siya na nga na entitled na sa support ng mga tao, nagtatrabaho pa. Ano pa yung iba? Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. So yung mga biglang yaman na mali ang paraan, easy money, nawawala din agad. Sabi, pero pag pinaghihirapan mo, buong ayos mong ipinupundar ang iyong kabuhayan, magtatagal yon. Kasi yung pinaghihirapang income, minamahal, pinagmamalasakitan.